Sa mundo ng basketball sa PBA, hindi talaga nawawala ang mga balitang tungkol sa mga posibleng palitan ng players at pagbabalik ng ilang dating bituin sa kani-kanilang teams. Araw-araw, may mga moves na pwedeng magbago ng takbo ng isang koponan, mga desisyong pwedeng magpalakas o magpabago ng sistema sa loob ng court. Dahil dito, laging abangan ng mga fans ang bawat galaw ng mga teams, lalo na pagdating sa mga malalaking players na kayang magbigay ng impact agad pagpasok nila sa laro. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang mainit na usapin sa PBA. Una, ang posibleng paglipat ni Mark Carino papunta sa Magnolia Hotshots, at kung bakit tila interesado dito ang team. Pangalawa, ang posibilidad ng pagbabalik ni Greg Slaughter sa Barangay Ginebra, at kung anong magandang maidudulot nito kung sakaling mangyari nga. Kaya samahan niyo ako sa paghimay ng mga ito, at alamin kung paano nga ba maaaring magbago ang dynamics ng mga teams kapag natuloy ang mga ganitong galaw. Sa ngayon, isa sa mga pinag-uusapan sa mundo ng PBA ay ang posibleng trade sa pagitan ng Terra Firma Jeep at ng Magnolia Hotshots. Sa usapang ito, lumulutang ang pangalan ni Mark Carino, ang 6'9" big man ng Terra Firma. Kapalit daw niya ay si Yukian Andrada, pero sa ngayon, ang focus natin ay kung bakit nga ba interesado ang Magnolia kay Mark Carino. Kung titingnan ang laro ni Mark, makikita mo agad kung bakit nagkaka-interes dito ang Magnolia. Matangkad siya, may mahabang wingspan, at kayang magbantay sa ilalim ng ring. Isa siya sa mga bihirang local big man sa liga na may natural na depensa sa paint. Sa kanyang mga laro, madalas siyang nakakapagbigay ng magandang proteksyon sa ilalim. Nakakakuha ng rebounds at nakakablock ng tira. Hindi man sobrang taas ang puntos na ibinibigay niya kada laro, bumabawi naman siya sa hustle plays, defense, at sa mga simpleng galaw na nagbibigay ng balance sa koponan. Ang Magnolia, kilala bilang team na may matibay na depensa at disiplina sa sistema. Kaya kung iisipin, swak si Mark sa ganitong style. Ang coach ng Magnolia ay laging naghahanap ng mga players na willing gumawa ng maruming trabaho sa loob, yung mga handang mag-screen, mag-rebound, at magbantay ng mahigpit. At dito pumapasok si Mark. Hindi niya kailangang maging star player para makatulong, sapat na ang energy at presence niya sa ilalim para makatulong sa koponan. Bukod pa roon, bata pa si Mark Carino at may malaking potensyal pa para mag-improve. Sa edad niya ngayon, marami pa siyang pwedeng matutunan, lalo na kung mapunta siya sa system ng Magnolia na kilala sa mahusay na training at player development. Maaaring maging katulad siya ng ibang big men ng Magnolia na unti-unting lumakas at gumaling dahil sa tamang paggabay ng coaching staff. Isa pa sa mga dahilan kung bakit interesado ang Magnolia kay Mark ay ang pangangailangan nila ng dagdag na height at depensa sa frontline. Sa mga nakaraang conference, minsan ay kapos sila sa malalaking tao na kayang sabayan ang mga import o dominant local bigs sa paint. Kapag nakuha nila si Carino, magkakaroon sila ng extra rim protector at rebounder na makakatulong para hindi madaling makapasok ang kalaban sa loob. Magandang oportunidad din ito para kay Carino. Sa Magnolia, maaari siyang makakuha ng mas maayos na role at playing time, lalo na kung ipapakita niya na kaya niyang maging consistent sa depensa. Sa ganitong team, malaki ang chance niyang mas makilala pa, kasi madalas silang umaabot sa playoffs at malalaking laban. Ang exposure na makukuha niya doon ay siguradong makakatulong para mas mapansin pa ang kanyang kakayahan. Kung tutuusin, swak talaga ang profile ni Mark Carino sa hinahanap ng Magnolia. May height, may depensa, may hustle, at handang gumawa ng trabaho na minsan hindi napapansin pero malaking tulong sa panalo. Kapag natuloy ang trade na ito, malaki ang posibilidad na mas gumanda ang rotation ng Magnolia sa ilalim, at si Mark ay maaaring maging isa sa mga pirasong magpapatibay pa sa kanilang depensa. Matapos ang ilang panahon na hindi na nakikita sa PBA court, muling nabubuhay ang usapan tungkol sa posibilidad ng pagbabalik ni Greg Slaughter sa Barangay Ginebra. Hindi naman tuluyang isinara ni Greg ang pinto para muling maglaro sa liga, at lalo na sa team kung saan siya unang nakilala bilang isa sa mga dominanteng big man sa PBA. Maraming fans ang tila umaasa na makita siyang muli suot ang kulay pula at puti ng Ginebra, dahil alam ng lahat kung gaano kalaki ang naging ambag niya noong mga nakaraang taon. Kung babalikan, naging malaking bahagi si Greg Slaughter ng tagumpay ng Ginebra noon. Sa taas niyang 7 feet, naging sandigan siya ng team sa ilalim ng ring. Siya ang madalas na rim protector, rebounder at post score na nagbibigay ng advantage sa depensa at opensa. Ang ganitong uri ng player ay bihira sa PBA,
Kaya hindi nakapagtataka kung bakit marami ang naniniwalang malaking tulong muli si Greg kung sakaling bumalik siya, kung mapagdesisyonan niyang bumalik sa Ginebra. Siguradong madaming magandang epekto ito sa koponan. Una, magkakaroon sila ng panibagong presence sa ilalim. Sa taas at laki ni Greg, madali siyang maging sentro ng depensa at maibalik ang dating lakas ng loob ng team sa paint. Magiging malaking tulong din siya sa rebounding at sa mga pagkakataong kailangan ng team ng steady na big man na kayang umatrasan o pigilan ang malalakas na kalaban sa poste. Pangalawa, makakatulong si Greg sa pagbuo ng mas maayos na rotation sa ilalim. Kahit hindi siya agad bumalik bilang main scorer, sapat na ang kanyang leadership at experience para makatulong sa mga kasamahan. Sanay si Greg sa matinding pressure ng malalaking laban, kaya makakapagbigay siya ng gabay at kumpiyansa sa koponan, lalo na sa mga mas batang players. Bukod pa dito, may advantage din si Greg sa chemistry. Alam na niya ang sistema, ang kultura, at ang estilo ng Ginebra. Kung sakaling magbalik siya, madali na lang para sa kanya ang mag-adjust dahil pamilyar na siya sa daloy ng laro at sa mga galaw ng team. Hindi na siya kailangang mag-umpisa sa umpisa, mas madali para sa kanya na makuha ulit ang dating forma. Para sa mga fans, ang posibleng pagbabalik ni Greg Slaughter ay hindi lang basta reunion. Isa itong pagkakataon na muling makita ang isa sa mga tunay na higante ng PBA na bumalik sa kanyang tahanan sa hardcourt. At para kay Greg, ito naman ang tamang panahon para ipakita na may maibibigay pa siya sa laro at na kaya pa niyang makipagsabayan sa mga bagong big men ng liga kung sakaling matuloy. Siguradong magiging mas solid at mas matatag ang Ginebra sa ilalim, at babalik ang klasikong kombinasyon ng lakas at depensa na minsan ay nagdala sa kanila sa maraming panalo. At ayun nga, mukhang mas magiging kapanapanabik pa ang mga susunod na araw sa PBA. Lalo na kung matuloy ang mga posibleng galawan tulad ng paglipat ni Kemar Carino sa Magnolia at ang pagbabalik ni Greg Slaughter sa Ginebra. Iba pa rin kasi kapag nagkakaroon ng mga bagong piraso ang bawat koponan, nagbabago ang takbo ng laro, at mas lumalalim ang kompetisyon sa liga. Kaya abangan natin ang mga susunod na kaganapan, dahil siguradong marami pang mangyayari sa mundo ng basketball sa PBA. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita at usapang basketball. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video. Sa mundo ng basketball sa PBA, hindi talaga nawawala ang mga balitang tungkol sa mga posibleng palitan ng players at pagbabalik ng ilang dating bituin sa kani-kanilang teams. Araw-araw, may mga moves na pwedeng magbago ng takbo ng isang koponan, mga desisyong pwedeng magpalakas o magpabago ng sistema sa loob ng court. Dahil dito, laging abangan ng mga fans ang bawat galaw ng mga teams, lalo na pagdating sa mga malalaking players na kayang magbigay ng impact agad pagpasok nila sa laro. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang mainit na usapin sa PBA. Una, ang posibleng paglipat ni Kemar Carino papunta sa Magnolia Hotshots, at kung bakit tila interesado dito ang team. Pangalawa, ang posibilidad ng pagbabalik ni Greg Slaughter sa Barangay Ginebra, at kung anong magandang maidudulot nito kung sakaling mangyari nga. Kaya samahan niyo ako sa paghimay ng mga ito, at alamin kung paano nga ba maaaring magbago ang dynamics ng mga teams kapag natuloy ang mga ganitong galaw. Sa ngayon, isa sa mga pinag-uusapan sa mundo ng PBA ay ang posibleng trade sa pagitan ng Terra Firma Jeep at ng Magnolia Hotshots. Sa usapang ito, lumulutang ang pangalan ni Kemar Carino, ang 6'9" big man ng Terra Firma. Kapalit daw niya ay si Yukian Andrada, pero sa ngayon, ang focus natin ay kung bakit nga ba interesado ang Magnolia kay Kemar Carino. Kung titingnan ang laro ni Kemar, makikita mo agad kung bakit nagkaka-interes dito ang Magnolia. Matangkad siya, may mahabang wingspan, at kayang magbantay sa ilalim ng ring. Isa siya sa mga bihirang local big man sa liga na may natural na depensa sa paint. Sa kanyang mga laro, madalas siyang nakakapagbigay ng magandang proteksyon sa ilalim. Nakakakuha ng rebounds at nakakablock ng tira. Hindi man sobrang taas ang puntos na ibinibigay niya kada laro, bumabawi naman siya sa hustle plays, defense, at sa mga simpleng galaw na nagbibigay ng balance sa koponan. Ang Magnolia, kilala bilang team na may matibay na depensa at disiplina sa sistema. Kaya kung iisipin, swak si Kemar sa ganitong style. Ang coach ng Magnolia ay laging naghahanap ng mga players na willing gumawa ng maruming trabaho sa loob, yung mga handang mag-screen, mag-rebound, at magbantay ng mahigpit. At dito pumapasok si Kemar. Hindi niya kailangang maging star player para makatulong, sapat na ang energy at presence niya sa ilalim para makatulong sa koponan.
Bukod pa roon, bata pa si Kemar Carino at may malaking potensyal pa para mag-improve. Sa edad niya ngayon, marami pa siyang pwedeng matutunan, lalo na kung mapunta siya sa system ng Magnolia na kilala sa mahusay na training at player development. Maaaring maging katulad siya ng ibang big men ng Magnolia na unti-unting lumakas at gumaling dahil sa tamang paggabay ng coaching staff. Isa pa sa mga dahilan kung bakit interesado ang Magnolia kay Kemar ay ang pangangailangan nila ng dagdag na height at depensa sa frontline. Sa mga nakaraang conference, minsan ay kapos sila sa malalaking tao na kayang sabayan ang mga import o dominant local bigs sa paint. Kapag nakuha nila si Carino, magkakaroon sila ng extra rim protector at rebounder na makakatulong para hindi madaling makapasok ang kalaban sa loob. Magandang oportunidad din ito para kay Carino. Sa Magnolia, maaari siyang makakuha ng mas maayos na role at playing time, lalo na kung ipapakita niya na kaya niyang maging consistent sa depensa. Sa ganitong team, malaki ang chance niyang mas makilala pa, kasi madalas silang umaabot sa playoffs at malalaking laban. Ang exposure na makukuha niya doon ay siguradong makakatulong para mas mapansin pa ang kanyang kakayahan. Kung tutuusin, swak talaga ang profile ni Kemar Carino sa hinahanap ng Magnolia. May height, may depensa, may hustle, at handang gumawa ng trabaho na minsan hindi napapansin pero malaking tulong sa panalo. Kapag natuloy ang trade na ito, malaki ang posibilidad na mas gumanda ang rotation ng Magnolia sa ilalim, at si Kemar ay maaaring maging isa sa mga pirasong magpapatibay pa sa kanilang depensa. Matapos ang ilang panahon na hindi na nakikita sa PBA court, muling nabubuhay ang usapan tungkol sa posibilidad ng pagbabalik ni Greg Slaughter sa Barangay Ginebra. Hindi naman tuluyang isinara ni Greg ang pinto para muling maglaro sa liga, at lalo na sa team kung saan siya unang nakilala bilang isa sa mga dominanteng big man sa PBA. Maraming fans ang tila umaasa na makita siyang muli suot ang kulay pula at puti ng Ginebra, dahil alam ng lahat kung gaano kalaki ang naging ambag niya noong mga nakaraang taon. Kung babalikan, naging malaking bahagi si Greg Slaughter ng tagumpay ng Ginebra noon. Sa taas niyang 7 feet, naging sandigan siya ng team sa ilalim ng ring. Siya ang madalas na rim protector, rebounder at post scorer na nagbibigay ng advantage sa depensa at opensa. Ang ganitong uri ng player ay bihira sa PBA, kaya hindi nakapagtataka kung bakit marami ang naniniwalang malaking tulong muli si Greg kung sakaling bumalik siya. Kung mapagdesisyonan niyang bumalik sa Ginebra, siguradong madaming magandang epekto ito sa koponan. Una, magkakaroon sila ng panibagong presence sa ilalim. Sa taas at laki ni Greg, madali siyang maging sentro ng depensa at maibalik ang dating lakas ng loob ng team sa paint. Magiging malaking tulong din siya sa rebounding at sa mga pagkakataong kailangan ng team ng steady na big man na kayang umatrasan o pigilan ang malalakas na kalaban sa poste. Pangalawa, makakatulong si Greg sa pagbuo ng mas maayos na rotation sa ilalim. Kahit hindi siya agad bumalik bilang main scorer, sapat na ang kanyang leadership at experience para makatulong sa mga kasamahan. Sanay si Greg sa matinding pressure ng malalaking laban, kaya makakapagbigay siya ng gabay at kumpiyansa sa koponan, lalo na sa mga mas batang players. Bukod pa dito, may advantage din si Greg sa chemistry. Alam na niya ang sistema, ang kultura, at ang estilo ng Ginebra. Kung sakaling magbalik siya, madali na lang para sa kanya ang mag-adjust dahil pamilyar na siya sa daloy ng laro at sa mga galaw ng team. Hindi na siya kailangang mag-umpisa sa umpisa, mas madali para sa kanya na makuha ulit ang dating forma. Para sa mga fans, ang posibleng pagbabalik ni Greg Slaughter ay hindi lang basta reunion. Isa itong pagkakataon na muling makita ang isa sa mga tunay na higante ng PBA na bumalik sa kanyang tahanan sa hardcourt. At para kay Greg, ito naman ang tamang panahon para ipakita na may maibibigay pa siya sa laro, at nakaya pa niyang makipagsabayan sa mga bagong big men ng liga, kung sakaling matuloy. Siguradong magiging mas solid at mas matatag ang Ginebra sa ilalim, at babalik ang klasikong kombinasyon ng lakas at depensa na minsan ay nagdala sa kanila sa maraming panalo. At ayun nga, mukhang mas magiging kapanapanabik pa ang mga susunod na araw sa PBA. Lalo na kung matuloy ang mga posibleng galawan tulad ng paglipat ni Kemar Carino sa Magnolia at ang pagbabalik ni Greg Slaughter sa Ginebra. Iba pa rin kasi kapag nagkakaroon ng mga bagong piraso ang bawat koponan, nagbabago ang takbo ng laro, at mas lumalalim ang kompetisyon sa liga. Kaya abangan natin ang mga susunod na kaganapan, dahil siguradong marami pang mangyayari sa mundo ng basketball sa PBA. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita at usapang basketball. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.